Nahihirapan ang Lakers na maghanap ng trade partner para kay Dalton ngayong season dahil sinabi nga ng mga insider negative value itong si Dalton. Kaya ang ginawa ng Lakers, inilagay siya sa G League kasama si Adotero. Dati binawi yung trade sa Hornets para kay Mark Williams. Natauhan na bakit nila sinama yung isang first rounder. Ang ginawang reason, meron kasing injury si Mark Williams nun. Pero na-trade din naman si Williams papunta sa Suns na nag-a-average ngayon ng 13 points, 8 rebounds, 1 steal at 1 block. Meron pa siyang 66% mula sa field. Tama rin naman na hindi tinuloy ng Lakers yung trade na yun kay Mark Williams dahil injury prone talaga siya. Pero dahil magaling ang medical team ng Suns, halos kalahati na agad ng per season average ni Mark Williams ang nalaro ngayon taon. Nasa at least 35 game per season. Mula nang binawi yung trade kay Dalton, bigla naman nawala yung laro niya. Mas lumala pa ng pangalawang taon simula Summer League. Expected babawi siya kaso tinamaan ata ng sophomore jinx. May mga games din ang South Bay Lakers kontra sa San Diego sa loob ng 2 araw na habang si Dalton din nasa G League team. So hindi porket nilagay siya sa G League mawawala siya sa lineup. Kalimitan naman kasing ginagawa yon sa mga player para makondisyon sila. Katulad lang din ni Adotero at kahit si Bronny James. Na ngayon may rumors na magiging lolo na si Lebron. Di ko sure kung totoo yun. Tinanggi na mag-shota eh. Naging chismis tuloy. So balik tayo dito kay Dalton. Pwede kasi siya maglaro sa G League at sa main team. Depende na kasi yung sa gagawin ng team nila kung out siya sa rotation. Out siya sa 9-player rotation nitong si JJ Redick. Nawala pa si Austin Reeves sa injury pero mas nilagay si Bando sa rotation. Ngayon ang report kung makakabalik ba agad si Reeves by December 21 versus Clippers. So may chance din makalaro nun si Dalton versus naman sa Jazz. Para magagaya itong si Dalton sa dating first rounder ng Lakers na hindi naman nila napakinabangan. Dahil nung dumating si Dalton, dun din nawala yung first rounder na yon. Nakakalimutan ko yung pangalan eh. Nag-a-average ngayon si Dalton ng 6 points, 2 rebounds, 47 and 36%. Mataas pa rin yung shooting percentage niya. Hindi lang talaga mabigyan ng magandang minuto. So dahil yon kay Marcus Smart at Jake LaRavia. Pero mostly kay Jake LaRavia eh. Galing din kasi mag-recruit ni Austin Reeves. Si Marcus Smart ang best defender ng Lakers ngayon na nasa 109 defensive rating at may steal rate na 30%. Pangalawang best defender ng Lakers ngayon si Bronny, meron siyang 110 at 31% steal rate. Nang sinign itong si Marcus Smart sa Lakers, sinabi nang pwedeng maagaw yung pwesto ni Dalton or isang spot sa 9-man rotation. Halos bumabalik na rin kasi ang laro ni Smart, 10 points, 3 rebounds, 3 assists, almost 2 steals, 42 and 30. Si Jake LaRavia naman, updated version ni Dalton. Merong 8 points, 3 rebounds, 1 assist, 1 steal, 44 and 31%. Mas better defender pa rin naman itong si LaRavia kumpara kay Dalton. At tulad lang din sinasabi ko dati, mas matanda pa rin si Dalton kumpara kay LaRavia na mas batak na. Pinapataas lang di umano ng Lakers ang value ni Dalton ngayong season para magamit sa trade. Interesado kasi ang LA na makuha din ng isa kay na Trey Murphy or kaya Herb Jones dahil sa defense. Ito kasi yung kailangan nilang i-upgrade. Dati big man ang kulang sa kanila, ngayon naman perimeter defender. Ang Clippers 1-9 sa last 10 games at 6-20 record na isa sa worst team sa NBA. Ngayon pa lang parang binibilang na ng Thunder ang sisiw nila kung hindi papasok ang Clippers sa playoffs. Projected kasi makukuha ng Clippers yung nasa top 5 or top 10 ng draft at makukuha yon ng Thunder dahil sa Paul George trade. Ang pinakamalala pa doon kung makuha ng Clippers ang third pick. Basta kasi umabot ng lottery yung isang team, malaki ang chance na rin makakuha ng at least top 5 or top 10. Ang isa pa doon, makukuha din ng OKC ang pick mula naman sa Rockets, galing yon sa Westbrook trade. Parang nagamit na rin ng Thunder yung pick na yon sa ibang trade. Alanganin pa ang Clippers ngayon dahil nasa 20 loss mark na sila dito sa West. Kapag natalo pa sila ng another 12 or 20, malaki na ang chance na bumagsak sila sa lottery. Ang 32 loss ng isang team sa West, yun ang average ng nasa top 6 or top 5. Kaya kapag dumating sila doon at tumaas pa yung talo nila, pababa ng pababa yung ranking. Kung may boy toy si Pat Riley, Rob Pelinka at si Redick, si Steve Ballmer hindi papahuli, si Kawhi at si Harden. Ayaw bitawan yung dalawa para makapag-rebuild na. Si Kawhi at si Harden hindi na rin nakikipag-usap sa media after tambangan ng Memphis noong nakaraan. Na-injured pa si Ja Morant.
Ang saklap na nangyari sa Clippers Buong karir ni Kawhi sa Clippers, pinalakas nila yung Thunder. Pero tanging si Kawhi lang din naman ang nakapagdala sa Clippers hanggang West Finals. Ang pinakamalayong naabot ng franchise. Pero hindi naglaro dun si Kawhi dahil dun siya na-injured. Ang Thunder naman, sila na yung best team, potentially makuha pa nila yung isa sa best player sa 2026 draft. Yung ibang team nagpapakahirap mag-tank, samantalang yung OKC parang pakape-kape na lang at iniintay kung sino makukuha next year. Ang Thunder may 1 taon pang window sa lineup nila kahit lalagpas ng tax apron dahil may 1 taon pa si SGA bago yung kontrata niya. Malamang gamitin ng Thunder sa trade yung draft picks na makukuha nila sa Clippers at ipapalit nila ng ibang taon. Sino kayang maswerte ang makakakuha nun?